Hello guys and welcome back to another vlog. Matagal-tagal na naman tayong hindi nakapag-vlog, but it is now the most wonderful time of the year. So ayun na nga, December na yung last vlog ko. Fall pa yata, I don't even remember. Pero sobrang naging busy lang talaga. I've been so busy with work, tapos yung mga extracurricular ng kids. But anyway, ayan, Pasko na nga, season na of giving and gifting and buying a lot of stuff and lahat na stressful things at sobrang busy talaga ng panahon na to. If I was excited for decorating for fall before, grabe, mas super excited ako to decorate the house for Christmas. Christmas has always been my favorite season, especially now that we have kids. I want to make this moment, this season, as magical as possible for them. Pero pala, hindi na ako nakapag-vlog while I was shopping for the gifts and buying some Christmas decors na. Kasi first time namin, basically, to go Christmas shopping talaga. Kasi last year, wala pa naman kaming car. So, lahat ng Christmas shopping ko is done online. So, this year, yung talagang nagpunta ako sa mga stores, ganun, during my day offs, during after working hours, dumediretso ako sa mga stores to buy the gifts. And super hectic, as in, lalo na yung after hours. Ngayon ko lang na-experience yung ganong karaming tao sa mga stores, tas ang hahaba ng pila, alam mo yun. So, medyo hassle na mag-vlog pa on the stores. Pero anyway, ayun nga, pakita ko na lang in this vlog yung very few lang naman na haul na nabili ko for Christmas decors. So, starting off this vlog with a mini haul. So, hindi na ako masyadong nabili ng Christmas decorations kasi I just plan on reusing the decors that we already have, yung mga nagamit ko na last year. Pero syempre, ayun, namili lang ako ng konti. As in, very konti lang. Yung mga wala kami last year, ganun. Syempre, pandagdag na rin. So, ayun nga. So, parang ayoko na rin kasing gumastos ng malaki. Kasi meron naman na nga kami decors. Hindi lang siya yung super, alam mo yun, hindi siya yung aesthetic na, alam mo yun, yung mga nauuso or trending, ganun. Pero still, it's Christmas decors and they're very usable pa rin naman. Kaya yun, I decided na hindi na lang na ako magpapalit-palit ng theme. Although gusto ko sana mag-pink and white Christmas. Pero wala eh. Kailangan nating maging practical. Ayun. Anyway, ayun. Onting items lang. Starting off with this one. So this one, I got this in Ross, I think. Hinawakan mo siya, para siyang wax na candle, ganun. Pero lalagyan mo siya ng battery and then ayun, magla-light up siya. Yun, super cute lang. Tapos, this one I got from Hobby Lobby. Ayun, nung pumunta kasi ako doon, I was looking for some baking stuff. Pero naka 50% off yung mga Christmas decors nila. So, ayun, kumuha na ako ng konti lang, pandagdag nga. And then, I saw this one. So, viral to. Viral ba? Medyo trending siya dito sa US. So, nakikita ko sa social media dito. So, this comes in white, green, and pink. So, pink yung kinuha ko kasi initially nga. Gusto ko sana ng pink and white na Christmas. Pero, ayun, I decided to go with the traditional na lang. Tapos, ito, ilalagay ko na lang dun sa bedside table ko. Tapos, lalagyan mo rin to ng battery and it lights up. Hindi ko pa na-try. So, originally, this is $16, $15.99. Pero since naka 50% off nga, parang $7 na lang to. Cutie lang. And then, also from Hobby Lobby. So, yung Christmas decors ko last year, sa pagkakatanda ko, marami akong red na Christmas balls. Tapos, I saw these. So, isang clear na parang, ang tawag dito, holographic or iridescent ba yung tawag dito? Ganon. And then, this one, na glittery and then medyo parang pearl white. Ayan, super cute lang din. Ben, cute ako ng cute. Pero anyway, ayun nga. Nagustuhan ko lang din to. This one is $6 and then this one is $8. Pero again, 50% off. So, do the math. So, I decided na ito na lang idadagdag ko dun sa red Christmas balls ko. Munti ka na nga akong bumili ng pink Christmas balls. Kasi gusto ko talaga ng pink and white Christmas. Pero, I fought the urge na gumastos. Ayan. Anyway, next up, these two I got, not Christmassy. Ayan, baliktad. Yung fall haul ko, napakita ko na kumuha ako ng ganito na fall scent. So ngayon, ayun, sakto naubos na siya ngayong November. So kailangan ko na siyang palitan ng bago. Hindi ko masyadong bet yung Christmas
scents nila. So I just decided to go with the ano ba to, yung parang clean scent lang, Calming Sea and Spray Breeze. Ayun, ang bango lang kasi nito, saktong ang linis lang nung amoy. Ayan, ito na lang yung kinuha ko. And then I got a few items online. Ayan, kumuha ako ng stockings, just white and gold. Gusto ko pa sana yung may initials namin, pero this one na lang para just in case na ano, very neutral lang. Para just in case na maisipan ko na mag-iba ng theme next year, at least, ano pa rin to, parang tugma pa rin siya, kasi white and gold lang. And then, a few more items online. I got this one. So, ito, ganito lang siya. Super cute lang na, ano ba yan? Cute ako ng cute. Well, ang cute lang for me eh. Pero anyway, ito, maliit lang siya na garland na white, red, and then Christmas tree. Ito, so this one, I'm planning na isabit either dito sa may TV namin or sa shelves para, you know, like Christmassy. Or maybe dito sa may windows. I know it's too short for our windows. Pero, you know, just a pop of Christmas color. Ayun. So also, from online, I think, sa Timo ko lang yata nabili tong iba. Ayan, I got some pillowcases. Last year kasi hindi na ako namili ng pillowcase na Christmas theme kasi wala lang, medyo tipid. Kakarating pa lang namin dito na, so tipid-tipid pa ako nun. Pero ayun, ngayon, I decided to get a few. So, I have this one, and then this one, and then this one, and this one. Ayan, so matching with these na pillowcase, kumuha na rin ako ng kitchen towels. Ito, so matchy-matchy nga sila. Not so much, pero parang theme kemerut. May aesthetic, tumitim-tim pa. Pero this one, hindi ako masyadong satisfied. Maganda siyang tignan from afar. Pero pag tinignan mo up close, ang pangit nung pagkakaprint. Especially for this one. Hindi ko bet yung pagkakaprint. Parang blurry. Pero it's okay. Kasi pang kitchen towel. I'm sure madudumihan ko rin naman to. Kitchen towels lang siya. And then this one, I really like. So, kumuha ako ng tablecloth for our dining table na traditional colors lang. So, this one I really like nga. Kaya nung nakita ko tong pattern na to, very Christmassy, very festive for me. Kaya I decided to go na lang with the traditional colors instead of like pink and white. And then, ayun, that's it for the online items. Last two items. This one I got from DD's. So, nung fall, meron akong pumpkin pillow na nandito sa sofa namin. So, this time for Christmas, I got a Christmas tree. Wala akong balak bumili ng decorative Christmas pillow. Pero, ayun nga, nakita ko lang to. Super cute. Cute na naman. Pero, ayun nga, wala. Nagustuhan ko lang talaga siya. Kaya I decided to get this from DD's, $9.99. So, $10. Tapos, since hindi nga ako masyadong satisfied dun sa print ng kitchen towels, I got this one na lang na rin. So, 2 pairs siya. From DD's rin. $6 lang. Ito, mas okay yung print nito. Ayun, gusto ko sanang mag-theme na parang gingerbread house or yung nutcracker, ganon. Pero wala akong masyadong makitang yung bet ko na design. Kaya wala, mix and match na lang na. Tapos, ito, hindi siya Christmas decor but I found this thrift store. So, bagong-bago pa siya na 3 rolls ng wrapper and then may ribbons and then may Christmas cards for $5 lang. Ayun, if you're here in the US, check out the thrift stores. As in, super daming Christmas and seasonal stuff. Pero yung Christmas talaga as in bongga. Ang daming Christmas pillows, ang daming Christmas decors, yung mga plate, yung mga babasagin na figurine, ganun. Tapos yung mga jacket, yung mga sweater, mga pajama, super dami sa thrift store. As in, if you're on a budget pero gusto nyo pa rin maging festive, check out the thrift store talaga dito sa US. Parang, hindi kahit anong season ka magtingin, hindi mawawalan ng Christmas decors. And then this one, last thing,
Last na talaga. Hindi ko kasi to binili, kaya last na lang siya. My mom gave me a Christmas candle. Hindi ko pa nga siya naamoy eh. Amoy pine tree. Amoy Christmas tree. But anyway, it's this one. So okay na rin na meron na akong Christmas candle na para dito sa living room namin. Para hindi na ako bibili. Ayun, and I think that's it. That's everything that I got. Last week na ng November, almost Thanksgiving na, pero hindi pa ako nakakapag-start mag-decorate ng bahay for Christmas. Super naging busy lang talaga. Pero hopefully, ayan, sa day off ko, nasa garage kasi namin yung, nakastore yung mga decors and yung Christmas tree. So, tatry ko na talagang mag-start na mag-decorate ngayon bago mag-December. Late na nga, no? Kasi sa Pilipinas, diba, September pala, nakapag-decorate na tayo. Pero ayun nga, sobrang naging busy lang talaga. I also started to buy a few, ayun, nakikita nyo dito, a few Christmas gifts na rin. Kasi, ayun, naglalabasan na yung mga gift sets, ganon. And habang maaga pa, yung mga magagandang gift set, ayun, sinimulan ko nang bumili. Kasi pag malapit na ng Pasko, nagkakaubusan na talaga eh. So, alam mo yun, ayokong mga rag, ayokong ma-hassle, ayokong ma-stress sa pamimili ng gifts. So, kaya pa konti-konti namili na rin ako. Alam niyo, actually, napapaisip ko, gusto ko na mag-start mag-decorate ngayon. Kaso yung Christmas tree namin, tsaka yung mga lights, ganun, karamihan ng decors namin, nasa garage nga. Wala yung husband ko dito. Pero gusto ko sana i-maximize yung time na wala yung kids and walang tao dito sa bahay. Naglalaro kasi yung kids sa labas. So, gusto ko na sana mag-start na mag-decorate. Kaso, shit, kaya ko kaya. Mabigat kasi yung garage door namin. Hindi siya automatic. Yung manual siyang iaangat mong ganun. So, hindi ko alam kung kaya ko siyang iangat. Pero gusto kong i-try para, makapag-start na nga ako mag-decorate habang walang tao. Try ko ba? Try natin. Ayun, joke lang. Wala pala sa akin yung susi ng garage namin. Dala pala ng husband ko dun sa keys niya. Pero anyway, siguro i-start ko na lang muna dun sa mga konti-konting decors na nandito sa akin ngayon. Cute! I love this! So, I wanted to hang my stockings na rin sana. Doon ko na lang sa stairs ilalagay kasi pag dito ko hinang sa may shelves namin, sa ilalim na yung heater. So, syempre, ayoko naman mag-cause ng fire. So, doon ko na lang sa stairs ihahang. Pero, I just realized na wala akong strings. Nandun nga sa box ng Christmas decors namin sa garage. So, maybe tomorrow ko na lang to ihahang pag nakuha ko na yung ibang Christmas decors. Pero ayun nga, so far, cute! Sorry na cute ako ng cute. Pero ayun, I really like these. I decided na, alam mo yun, parang pipiliin ko na lang kung ano yung gusto ko, what makes me happy, what makes us happy, kung ano yung gusto ng mga kids, ganon, over aesthetic, over kung ano man yung trending, ayun. So, ayan, instead of buying stuff na just because they are trending or just because yun yung, ayun nga yun yung uso, I decided to stick with what we like and what we already have. Menos gastos na.
So, I'm done decorating the house na. Very minimal lang na decor yung ginawa ko this year. Ewan ko, parang ang dami ko pang decorations na pwede pa namin gamitin. Pero, ayun, nung nalagay ko na itong mga simple decorations namin, parang feeling ko okay na. As in, super cozy vibes na and enough na for me. Kaya, ayun, minimal lang ito yung ginawa ko this year. Pakita ko muna sa inyo. Let's start off with the living room. Ayun, pasensya na sa mga kalat na makikita nyo. Hindi pa kasi ako naglilinis. Pero, as in, ito na yung pinaka-decorations ng buong bahay namin. So, yung pillows lang. And then, naglagay lang ako ng Christmas tree. And then, ito, last year, meron na rin ako na stockings here. Here are the pillowcases na I showed you na nabili ko lang online. And then, that Christmas tree pillow I got from Didis, I think. Basta yung nasa haul ko na kanina. So, ayan lang yung ginawa ko for the couch. Pinalitan ko lang ng pillow covers yung mga pillow. Tapos, nag-add lang ako nun. Tapos, it's the same blanket that we had for our fall haul. So, ayun nga, white na yung kinuha ko para for Christmas, magagamit pa rin siya. Diba? Parang within the theme pa rin. So, ayun, dito ko lang nilagay yung tassel na yun. And then, bala ko pa sana maglagay ng more decor dyan. Pero, ayun nga, nagdalawang isip na ako. Parang okay na sa akin na very minimal na decor na lang. Don't mind may namamatay na flowers. Papalitan ko na yan. And then, itong table namin, ayan, yung last fall, I had a fall scented na candle. Ay, fall scented nga ba yun? I don't even remember. Pero ayun, meron lang akong candle dito. And then, meron akong pumpkin na naka-decor dito last fall. So now, pinalitan ko lang siya ng Christmas tree. And then, itong mistletoe scented na candle na bigay ng mom ko. And then, for our entertainment unit, ay, nagbe-blurred. Pero, ito na yung pinaka-bulk ng decor namin. Wait lang. Ayun, nagbe-blurred pag sinuzoom out ko. Medyo madilim na kasi. Pero, ayun, ito na yung pinaka-bulk ng Christmas decors namin. So, yung small Christmas tree, bigay lang sa amin to 4.5 feet, I think. Maliit lang siya. Tapos, actually, meron pa kaming bigger one na 7 feet na Christmas tree. Pero, ayun, nag-trinay kong ilagay yon katabi nito. Parang ang overwhelming niya kasi maliit nga lang yung space namin. Kasha, sana yung 7 feet na Christmas tree dito sa area na to. Pero, ayun, parang basta super bulky niya. Medyo overwhelming nga. Kaya, I decided to go with the small tree lang. Tapos, ayun, yung Christmas balls na pinakita ko sa inyo from the haul. And then, dinagdagan ko lang ng red na Christmas balls from last year pa, na binigay lang din sa amin. Ayun, tapos hindi ko na siya decorated ng iba. Ayun nga lang, very simple lang. Nagustuhan ko naman siya kahit parang very minimal lang yung decorations niya. And then, for our TV, ayan, ito na yung ayan nga, ito na nga yung pinaka-bulk ng decorations ko for Christmas. Tapos, ito, I really like how it looks. Parang very festive pa rin, diba? So, itong dalawang pink tree na to is just from last year, and then this one is galing sa haul. Tapos, ayan din yung set na galing sa haul. I found that dear one. Actually, nahulog na lang yun somewhere. Kaya dyan ko na lang siya nilagay. And then, the pine cones, those are real pine cones na yung pinulot namin ni Kayla from last year din. Napulot namin sa park. Tapos, yung garland ko from last year din. And then, tira-tirang Christmas balls na yung walang tali. Ayan, dyan ko na lang sila nilagay. Pinili ko lang yung silver and yung red para medyo coherent pa rin naman siya dun sa colors ng tree. Ayan, so, this is our pinaka-cozy setup na for the living room. Oops, sorry. Ayan, tapos, don't mind the kalat. Diyan lang namin tinatambak yung mga bags namin for everyday. Pero, ayan, di ba parang ang konti lang ng decorations kung tutuusin, pero it's very cozy for me. I like it na ganyan lang. Tapos, ito rin yung pinakita ko from the haul na Christmas stockings. And then, the ribbons are from last year din. Ayan, so yan na lang yung nilagay ko dyan. Tapos, last year nilagyan ko ng garland dito. Pero, tinamad na ako this year. Parang okay na nga na minimal decor lang. Sorry sa kalat. Ano ba yan? Ang dumi. Pero, ayan, this is from last year din. And then, yung isa nilagay ko outside. So, last year, hindi ko sila nilagay outside kasi feeling ko madudumihan. Pero, ayun, never mind. Kasi ang ganda, ang festive pa rin tignan kahit sa labas. Ayun, I think that's it.
sa kitchen, hindi na ako naglagay ng decorations. Yung ano lang, yung dining table namin, nilagyan ko lang siya ng tablecloth. Pero hindi ko muna pakita sa inyo kasi naiwan yung mga pinagkainan ng mga bata kanina. Pero anyway, ayun, yun na lang talaga yung pinalitan ko sa kitchen and dining area namin. Tapos, ayun, wala na akong nilagay na kahit ano pang iba. Pinalitan ko na rin pala yung mga fall mugs ko na naka-display dito. Ayan, for Christmas naman yung nilagay ko. And then, ayun, that's it. Ayun na talaga yung pinaka-decor ko for the kitchen.